Pare-pareho tayong lahat na nangangailangan ng kaligtasan na pare-pareho nating kailangan. Ang awa ng Diyos, kaya sabi niya, isipin mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa parehong posisyon. Baka matukso ka rin. Kaya doon, sabi niya, pasanin niyo ang mga pasanin ng isa't isa. At sa paggawa nito ay tinutupad natin ang batas ni Kristo. Sinusunod natin ang parehong landas na tinatahak ni Jesus. Inakay ang mga makasalanan mula sa mga kaaway sa krus tungo sa kaligtasan. Pinapasan natin ang mga pasanin ng isa't isa. Kunin namin iyon. Yan ang krus natin, yan ang pasanin natin. Pinapasan natin ang mga pasanin ng isa't isa. Pinapasan natin ang krus, walang katulad ng krus ni Jesus, na nagdadala ng kasalanan nating lahat. Ngunit tayo ay nagpapasanan ng krus, dinadala natin ang mga pasanin ng isa't isa. At sa paggawa nito ay tinutupad natin ang batas ni Kristo na isang batas ng pag-ibig. Ngayon, ano ba itong sinasabi niya? Kung ang isang tao ay nag-iisip na ang kanyang sarili isang bagay, kapag siya ay wala, dinadaya niya ang kanyang sarili. Katulad ng nabanggit ko na, kung sa tingin mo ay kaya mo, pagkatapos ay mag-ingat maliban kung nahulog ka. Ngunit sa mga taga-Korinto, binanggit niya ang isang bagay na dapat magbigay sa ating lahat ng paghinto para sa pagmumuni-muni. Unang Korinto 13. Sa unang dalawang taludtod, kasi sabi niya, bagaman nagsasalita ako ng wika ng tao at ang mga anghel, nagsasalita ba tayo gamit ang dila ng mga anghel? Sa tingin ko ito'y maaaring pagtatalo na ginagawa namin. At kahit na ginagawa namin kung wala kaming kawang gawa, kung wala tayong pagmamahal, ako ay naging tulad ng tunog ng tanso o isang tinkling symbol. At kahit na mayroon akong kalooban ng propesiya at unawain ang lahat ng ministeryo, marami sa mga ministeryo ng paghahayag na naiintindihan natin. At magkakaroon ng lahat ng kaalaman kahit na mayroon akong lahat ng pananampalataya upang maalis ko ang mga bundok at walang kawang gawa. Ako ay walang tinutukoy niya na wala ako. Yun ang sinasabi niya. Kung sa tingin mo ang iyong sarili ay isang bagay, kapag wala kang pagmamahal sa puso mo, niloloko mo ang sarili mo. Ngayon, nagtatanong ako kung may nalinlang o nasa ganitong estado ng panlilinlang sa sarili ang taong iyon. Kaya gumawa ng matuwid na paghatol. Hindi. Hindi ikaw. Pag-uusapan pa natin yan. Sa probinsya, sa bibig ng walang alam, ay isang pamalo. Alam natin kung nasaan ang pamalo. Ngunit ito ay isang pamalo ng pagmamataas. Yan ang pamalo na ginagamit ng World Health Organization. Ito ay isang pamalo ng pagmamataas. Hindi iyon ang tungkulin ng Diyos. Ngunit iingatan sila ng mga labi ng pantas. Nasaan ang mga labi?
May hayop tayo. Ano ang hayop? Ang isda. Ang bibig at labi ng isda. At bumubuo sila ng landas. Napag-usapan na natin ang nakaraan. Sa kaibahan sa pamalo ng pagmamataas, nasa 666 linyang mayroon tayong mga labi ng matalino. Mayroon silang landas para sa matuwid. 7 ang 7 oras. At pagkatapos ay 7 oras hanggang sa solar eclipse at bawang 7 oras hanggang sa pagtawid ng pendulum. Iingatan sila ng mga labi ng pantas, tulad ng pagpasok sa arko ng kaligtasan. Jesus. Sinabi sa simbahan ng Thyatira na siya na nagtagumpay at nag-iingat ng aking mga gawa hanggang sa wakas. Sa kanya ko ay bibigay ang kapangyarihan sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila ng isang tungkod na bakal. Kaya't ibinigay ni Jesus sa mga mananagumpay ang tungkod na bakal na ito. Bilang mga sisidlan ng magpapalayok, masisira ba sila sa panginginig? Gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. Nagbibigay si Jesus. Isang puot na bakal sa kanyang bayan sa mga nagtagumpay. Ito ay isang sandata. Ngayon, para sa karamihan ng mga armas, hindi lang kahit sino ang pwedeng bumaba at bumili ng armas. Tama, kailangan mo magkaroon ng kung ano. Kailangan mo magkaroon ng permit o lisensya para gumamit ng armas. Ang lisensya sa kasong ito ay siya na nagtagumpay, na iniingatan ng aking mga gawa hanggang sa wakas. Ano ang mga gawa ni Kristo? Ano ang kanyang mga gawa? Bilang pari, mayroon siyang mga gawa ng pagkakasundo. Siya na nagpapanatili ng aking mga gawa ng pagkakasundo hanggang sa wakas. Pagkatapos, ibinibigay niya ang kaharian sa mga bansa, na pagkatapos ang mga trabaho sa Orolyan bahagi, ngunit darating lamang iyon sa dulo. Pagkatapos mong panatilihin ang mga gawa ng pagkakasundo, so tuloy ang pagkakasundo hanggang ika-20 ng Mayo. O hindi upang magtakda ng isang tiyak na petsa, ngunit iyon ang pagtawid ng pendulum. At tulad ng nakita natin dati, isipin ang mas logical na punto ay ang koneksyon sa pagitan ng Omnitak at Mesa. Ang ulo ng bituin na nakaturo sa korona ng Orion, iyon ay ika-19 ng Mayo. Kapag ang kanyang korona, ang nobya ni Kristo na kanyang kuwalhatian, ay ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay darating ang oras, kapag ibibigay niya ang kapangyarihan sa mga bansa. At maaari tayong umasa na ang kanyang mga tao ay magiging magagamit ang mga ito ng maayos. Yung pamalo ng bakal. Ngayon, sinasabi niya kahit na tinanggap ko ang aking Ama. Paano tinanggap ni Jesus?